Nakikipagtulungan na ang Department of Public Works and Highways sa Insurance Commission para mabawi sa mga tiwaling kontratista ang ilang porsyento ng contract price ng mga maanumalya umanong proyekto kontra baha. Iimbestigahan din ang posibleng sabwatan umano ng mga insurance company at mga kontratista. May unang balita si Mark Salazar. Hindi lang pagpapakulong sa mga sangkot sa ghost o substandard flood control projects ang hinahabol ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Kailangan po yung ninakaw na pera na ginamit para pambili ng mga sports car, pang sugal sa kasino, pambili ng mga mamahaling bahay, kailangan yon maibalik. Kaya nakikipagtulungan na ang DPWH sa Insurance Commission para mabawi kahit 30% ng contract price ng mga proyekto sa mga insurance company na mga tiwaling kontratista. 30% lang kasi ang pinakamataas na insured amount ng mga proyekto. Pagka may kaso na may ebidensya na either ito ay ghost o napaka-substandard o maanomalya, immediate po susundan na namin yon ng pagfa-file ng claims under this agreement with the Insurance Commission. Ang mga insurance company naman ay pwedeng humabol sa tiwaling kontratista. Sila naman ay mayroong karapatan na under the law na bawiin yung kanilang binigay na bayad sa insurance doon sa in-insure nilang kontratista. Unang siningil ang mga insurer ng ghost project sa First District Engineering Office ng Bulacan. Sa Liberty Insurance, sa Travelers Insurance, tsaka Sterling Insurance. No, lahat yon, iba't ibang proyekto, sumulat na kami. Yung mga tanong na biglang 30% ba lahat, titingnan po natin yung per project. Mahaba pong proseso. Kinukuha pa namin ang panig ng mga nabanggit na insurance company na ayon sa DPWH ay hindi rin sumasagot sa kanila. Sana, magkusa na sila. No, magkusa na sila. Wag na silang legal pa. Lalo na ngayon, nag-ghost ang pinapriority natin. Sana, magkusa na sila at ibalik na nila yung claim na yon. Huwag na natin paabutin pa sana sa court ito. Pero, kung magmatigas sila at gabanan nila, wala tayong choice. Pasensyaan tayo. Sa ngayon, wala pa namang ebidensyang ghost insurance company din ang ginamit sa mga ghost projects. Pero We're not discounting that fact. Kaya nga ito nag-sharing kami ng data. iimbestigahan din kung nakipagsabwatan din ba ang mga insurance company sa mga kontratista. Mapapaisip ka, no, paano nangyaring natapos, no? At paano hindi nalaman ng kanilang insurance company. Iingatan po namin yung parte ng collusion. Baka meron nga pong ganung nangyari. Ito ang unang balita. Mark Salazar para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.